Celebox. Nakakabagot, Rich. Mabuti pa si Rosie kakasal na. Nakakainis. Sambit ni Ran habang nakaupo sa kaha. Naiinis ka dahil hindi ka makahanap ng babaeng papakasalan mo. Ano? Paano ka makakahanap ng babaeng gusto mo at papakasalan mo? Hindi ka naman marunong umiti. Bakit hindi mo na lang ako gayahin? Suhestisyon ni Rich dito. Gayahin ka? Naku, ikaw na lang. At wala akong oras para makipagngitian dyan sa mga babaeng yan. Mabuti sana kung siya na ang papakasalan ko eh. Saad niya at humagalpak sa tawa si Rich at alam niya kung sino ang tinutukoy ng kapatid. Ran. Kung ako sa'yo, maghahanap na ako ng ibang papakasalan dahil ikakasal na ang babaeng pangarap mo. Hindi ka nga kilala ng babaeng yun eh. Panunuya niya sa kapatid. Hanggang pangarap ka na lang, Ran. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na ng iba. Dugtong nito at pinipiko ng kanyang kuya sa kanyang ngiti nang biglang may isang babae ang sumigaw. Rich, honey! Pa-order ako ng isang ikaw! Sigaw nitong pagkalakas-lakas at umaalingaw ang boses nito sa buong cafe. Oh, ayan na ang diehard fan mo, Rich. Kulang na lang. Maghapon at magdamag yan sa cafe natin. Ayusin mo ang babaeng yan ah. Pera niyang bumubuhay sa cafe natin. Ngising wika ni Ran at batid niyang hindi natutuwa si Rich. Ba't dahil? Siya na naman. Hindi ba siya napapagod? Ayoko siya kasi kasuhin. Ikaw na lang muna, Ran. Sige, I will try. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi magpapaservice sa akin ng babaeng yan. But, I will try for you. Wika ni Ran at agad na nilapitan ng babaeng avid customer nila. It's you again, beautiful lady. Anong order mo? Magalang na tanong ni Ran rito. Ngunit bumaba lang ang leeg ng dalaga at panay tanaw at kaway nito kay Rich with flying kiss pa. May sayad talagang babaeng yan. Pikon na bigkas ni Rich at hindi pinansin ng dalaga. Dahil hindi makuha ni Ran ang atensyon ng dalaga, ay muli niya itong sinubukang kausapin. Miss Beautiful, anong order mo? Gwapo ka, pero hindi ikaw ang gusto ko. Si Rich yung gusto ko at hindi ako aalis dito hanggat hindi siya lumalapit sa akin. Bumuntong hiningang bumalik si Ran sa tabi ng kapatid at binigay kay Rich ang menu. Oh, menu. Lapitan mo. At ikaw talaga ang gusto eh. Pabalik-balik kasi ang dalaga sa cafe nila. Sa unang pagbukas at hanggang sa pagsara ay ito ang una at huling nakita at pagod na siya sa pagmumuka at kakulitan nito. Ngunit dahil customer ay kailangan pa rin niya itong pakitunguhan ng maayos. Habang nasa kabilang banda naman, ay kasalukuyang kaharap ngayon ng dalagang si Mara ang mansyon ng kanyang fiancé. Ilihim niya ang araw ng kanyang pag-uwi at hindi nito alam na ngayong araw siya darating sa kadahilan ng gusto niya itong surpresahin. Ngunit nasa bungad pa lang siya ng pintuan nito ay nagtaka na lang siya sa isang pares ng sandals na may isang dipang agwat mula sa isa't isa. What's happening here? What a mess! Don't tell me na nandito ang dugyutin niyang pinsan. Wika ni Mara sa kanyang isipan at patuloy sa kanyang paglalakad. Sa patuloy niyang paghakbang ay bumulandra sa kanyang mga mata ang nagkalat na mga damit, bra at panty, maging boxer ng kanyang nobyo ay nasa ibabaw ng sofa. Sa puntong to ay hindi tanga si Mara upang hindi maintindihan kung anong nangyari sa loob ng mansyon. At kahit hindi pa niya nakikita ang mga ito, ay magkahalong galit at pagkasuklam na ang kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal ay narinig niya ang paglangit-ngit ng mesa, kaya agad niyang tinungo ang sulok kung saan nanggaling ang ingay na yon at nalaki ang kanyang mga mata sa kanyang natunghayan. Order! Babe, order! Nanginginig na utos ng babae sa lalaking kaulayaw. Wow! What a great scene! Agaw atensyon ni Mara sa dalawang tila malapit na sukdulan ng kaligayahan. Mara? Babe? Bulilas ni Andrew, ang fiancé ni Mara. Nais nitong lapitan si Mara upang magpaliwanag, ngunit hindi nito mapigil ang sarili
sa pagbayo sa masarap na hiwa ng dalagang kasalo. Malapit na sila sa sukdulan, kaya't hindi nito kayang pigilan ang sarap na nararamdaman. Grabe, talagang hindi yung mapigilan, no? Ang kapal ng mga mukha nyo. Gigil na sambit ni Mara at puno ng galit na hinakbang ang mga paa palapit sa fiancé. Babe, I can stop. I will explain everything until we finish. Ang kapal mo! You don't need to stop hitting this woman. Dahil pwede kayong magtalik anytime, anywhere. Ang kapal ng mukha mo para ipakilala sa akin na pinsan mo tong kalaguyo mo. Listen carefully, Andrew. Wala nang kasalang magaganap. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin dahil kinasusuklaman kita. Tandaan mo yan! Ngit-ngit niyang sambit, sabay walk out. Babe! Babe! Sigaw nito sa nobya at malapit na siyang magbuga ng puting likido sa loob ng kaulayaw. Nang makalabas si Mara sa mansyon ng kanyang fiancé, ay agad siyang pumunta sa mansyon ng kanyang mga magulang. At ngayon, tanaw-tanaw siya ng mga kasambahay. Madam, sir, andito na po si Ma'am Mara. Umuwi na siya. Umuwi na si Madam! Sigaw ng mga ito at tuwang-tuwa sa pag-uwi ng mahal nilang amo. Dali-dali namang bumaba ng hagdan ang mag-asawa upang salubungin ang anak. Talaga? Nandito na ang unika iha ko? Naku anak! Sambit ng madam at lakad takbong niyakap ang anak at sumunod din ang mga katulong. Mamara, sana nagpasabi ka na uuwi ka para naghanda kami ng paborito mong ulam. Sambit ng kasambahay at ngumiti si Mara na parang wala lang at hindi nasasaktan. Aling Tarsing, hindi pa naman huli para ipagluto niyo ako, di ba? Tsaka andun sa kotse ko, kunin niyo ang mga pasalubong ng chocolate at mga pampaganda sa inyo. Sana magustuhan niyo. Sagot niya sa mga to at lumundag sa tuwa ang mga kasambahay. Maraming salamat, Ma'am Mara. Naku, mawawala na atang tigyawat namin ito. Sagot ng kasambahay at nag-uunahan ang mga to sa kotse ng amo. Nang maiwan si Mara kasama ang mga magulang, ay wala pa ring bahid ng sakit ang imahe ni Mara at hindi makikitaan ng kahit anong pagdadalamahati sa panloloko ng fiancé. Ma'am, kung mag-asawa man ako, sana maging katulad namin ng magiging asawa ko ang relasyon niyo ni Dad, matibay at nagtatagal. Don't worry, anak. You're a great woman, and your soon-to-be husband will treasure you like his precious gem. Tara na sa loob. Sagot nito sa anak at sabay silang pumasok sa loob ng mansyon. Masaya ang lahat sa pag-uwi ni Mara at mahal siya ng mga kasambahay. Kagaya ng sinabi, ay nagluto ang mga to ng mga paboritong ulam ng dalaga. Ito na po ang kare-kare, sinigang at chicken curry mo, ma'am. Hindi kulang sa sangkap ang mga yan, ha? Naku, ami pa lang talagang masarap na. Maraming salamat sa inyo, Manang Tarsing, ha? Sabay na po kayong kumain sa amin. Dali! Ganado niyang anyaya sa mga to at nakasanayan niya ng kasabay niyang kumain ang mga ito sa hapag. At habang kumakain silang lahat, ay nakapagkwentuhan ng Don sa anak. Anak, bakit hindi mo pala kasama si Andrew? Di ba niya alam na nandito ka? Oo nga anak, bakit hindi mo kasama si Andrew? Malapit na kayong ikasal kaya dapat lang na palagi kayong magkasama para mas maplano niyo ang kasal niyong dalawa. Ma'am, Dad, wala na pong kasalang magaganap. Ano? Halos magkasabay na bulalas ng dalawa. Anong sinasabi mo anak? Pakilinaw nga at baka tumatanda lang kaming lahat rito. Saan ng Donya? Hindi na po kami ikakasal ni Andrew, ma. Pero anak, akala ko ba? Akala ko din mahal niya ako, ma eh. Pero ang babaw pala ng pagmamahal niya para sa akin. Naguluhan ng Don sa mga sinasabi ng anak at nais niyang maintindihan kung saan nanggagaling ang mga salita nito. Anak, bakit ganyan ka kung magsalita? Nag-away ba kayo ni Andrew? Nagkasigawan? Let me understand. Bakit biglang wala nang kasalang magaganap? Ano bang nangyari sa relasyon niyo? Akala ko ba, sigurado na kayo sa isa't isa? Akala ko nga rin po. Sigurado na kami sa isa't isa, Papa eh. Pero parang siya ang hindi sigurado sa akin. What do you mean, anak? Bago ako umuwi dito,
ay pumunta muna ako kay Andrew to surprise him. Pero ako pa lang na-surprise. Sinurpresa ka pala niya. Kaya, bakit kayo maghihiwalay? I'm surprised, Dad. Super surprised and super shocked sa kung anong ginawa niya. Nahuli ko siya sa akto. Having a body-to-body with his so-called pinsan. Yun pala, kalaguyo niya. Siwalat niya at umusok ang ilong ng Donya sa galit. Loko pala yun eh. Anong karapatan niya para saktan ka? Tama lang na hindi mo siya pakasalan. Nagagalit ako, Mara. Gusto ko siyang saktan. Gusto ko siyang balian ng leeg. Galit na sambit ng Donya. Ma, kalma. Nasampal ko na. Kulang yan, anak. Dapat, tinadyakan mo. Dapat sinakal mo. Ma, kalma. Galit talaga ako, anak. Galit talaga ako. Gigil na wika pa rin ng Donya at nginitian lang siya ng anak niya na siyang pinagtataka nito dahil bakit tila masaya pa rin ang kanyang anak sa kabila ng lahat. Anak, are you trying to be strong? It's okay to break down kung nasasaktan ka. Don't hold back your tears dahil nandito lang kami ng papa mo para sa'yo. Don't fake your smile, anak. Ma, my heart is not in pain. Perhaps, masaya pa nga ako eh kasi nalaman ko nang mas maaga ang tunay na kulay ni Andrew. I love myself so much, Mama. And I can give it to someone who is unsure of me and doesn't love me enough to be faithful and loyal. I want someone like my dad. Na ikaw lang ang mahal. Ikaw lang ang pinakasalan. Ikaw lang mula noon hanggang ngayon. I want a man like Dad kasi. I'm sure he will be a good father to our kids in the future. Like how is Dad to me as a father? I set my standard so high. I can hear a strong woman right now. You're not just a girl anymore. I'm so proud of you, Mara. Sambit ng Donya at hindi na rin maitago ang ngiti sa mga labi ng Don. Anyway, anak, thank you for the compliment. Pero, you're now 29. 2 taon na lang ay sasabitan na kita ng medalya para sa pagtatapos mo sa kalendaryo ng walang asawa at anak. But of course, yan ang medal na ayaw kong isabit sa'yo. Anak, you're our unika iya. Our only daughter. Gusto ko magmula ang mga kataga nito sa akin. But, it's more better kung galing to sa bibig ng ina mo. Wika ng Don at nagkatitigan ang mag-asawa at hinawakan ng Donya ang kamay ng anak. Mara, anak, you know na wala kaming pakialam ng dad mo sa kung sino ang pipiliin mo bilang asawa mo, di ba? Mahirap man o mayaman, as long he will love you more than himself at sapat na yun para sa amin ng ama mo. But Mara, you're now 29. Ang babae ay hindi kagaya ng mga lalaking hindi napapanis. Ang babae ay parang kanin, Mara, na madaling mapanis at kumupas. Anak, syempre, gusto namin ng ama mo ang apo. Kaya, pwede bang bigyan mo kami ng apo? Para masigurado namin na may susunod na tagapagmana ng kumpanya pagkatapos ng yapak mo. Apo? That's not a problem, Ma. Of course, bibigyan ko kayo ng apo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay walang kapagurang naghanap si Mara ng mga magiging ka-one-night stand niya sa club. Ngunit wala siyang matipuhan. Apo lang ang gusto ng mga magulang niya, kaya't ibibigay niya ito, kahit na alam niyang gusto ng mga ito na may asawa siya. Pero sa pagkakataong to, ay hindi na siya madadala sa mahalimuyak ng mga salita ng mga lalaki. Kaya't ang balak niya ay magpabuntis na lang. At ngayon, ay kasalukuyang kaharap niya ang kanyang laptop at abala sa online sa paghahanap ng magiging escort. At kanina pa siya pa na-scroll, ngunit wala pa siyang mahanap. Ano ba to? Wala na bang mas maayos? Itong isa gwapo nga pero ang payat. Tipong hindi ko mararamdaman na may kayakap ako, tapos parang maiksi pa ang talong. Ito namang isa naman, matanda na, lukot na ang puwet. Itong isa gwapo, macho. Almost perfect, but he's not my type. Ang hirap naman maghanap. Tamad niyang wika at walang ganang sinara ang kanyang laptop. Tapos na ako maghanap sa club. Tapos na ako maghanap online. So, the one option left for me is street hunting. Nakakabagot? Dahil walang matinong mahanap, ay nagpasya si Mara na umalis ng building at agarang sumakay sa kotse.
at ginawa ang street hunting. Subalit kanina pa siya paikot-ikot sa syudad ay wala talaga siyang mahanap na lalaki at isang maliit na cafe ang umagaw sa kanyang atensyon. Bago ba ang cafe na yan? Smoke cafe pero maraming tao. Tsaka ang daming babae. At tila nagkakagulo. Ano bang sinisilip nila sa loob? Anyway, masubukan nga ang cafe na to. Aniya sa kanyang isipan at agad na nagpark sa parking lot ng cafe. Habang sa kabilang banda naman ay abala sina Rich at Ran sa cafe at kahit may asawa na si Ross ay tumutulong pa rin ito sa maliit na negosyo. Wala sa distansyang pagitan kasabay ng pagbukas ng pintuan ay napanganga si Rich nang makita ang babaeng kilalang kilala niya. Ang ganda nito at elegante, matangkad at may mahaba, makintab at tuwid na buhok at kay kinis ng balat nito. Batid ni Rich na maganda ang dalaga sa mga litrato, ngunit hindi niya sukat akalain na mas maganda pala ito sa personal. Ran, tignan mo. Apurang siko ni Rich sa kapatid na abala sa kaha. Ano ba, Rich? Kita mong abala ako rito eh. Asikasuhin mo muna ang mga customer. Sigurado ka bang gusto mo ako magsaserve sa mga babaeng yan? Sige ka, magsisisi ka. Nang akmang lalapitan na ni Rich ang bagong dating na babae, ay sakto namang napatingin si Ran. Sa unang pagsulyap niya sa babae, ay tila huminto ang oras at tanging pagkabuglang ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig at animoy wala siyang ibang nakikita kundi ang babae lamang. Rich, akin na yan. Kala ko ba ayaw mo? Kanina yun, ikaw muna dyan sa kaha. Paayaw-ayaw pa, tapos gusto rin naman. Kakaibang Ran ah. Habang sa kabilang banda naman, ay excited na nilapitan ni Ran ang magandang dalaga at sinuklay pa niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri upang siguraduhing maayos at gwapo ang kanyang dating. Good morning, our dear beautiful customer. Here's your menu. Agaw atensyon ni Ran sa dalaga, sabay abot ng menu. Dahan-dahan inangat ni Mara ang kanyang tingin mula sa menu hanggang sa maugat na kamay ng binata, paakyat sa braso nitong nababalutan ng puting kasuotan. At bahagya pang umakyat ang kanyang mga mata at napakagatlabi siya nang tumama ang kanyang mga mata sa dibdib ng binata. Inaangat pa niya ang kanyang mga mata at isang gwapong binata ang kanyang nakita na may simpatikong ngiti sa mga labi. It's him. Siya ang gusto kong maging sperm donor. Hiyaw niya sa kanyang isipan at nagpa-cute na kinuha ang menu. Oh, thank you. I would like to order espresso for my coffee and cinnamon roll for my dessert. That's all. Aniya at binalik ang menu sa binata. Ito lang po, ma'am. Yes. Bakit? Nothing, ma'am. Akala ko kasi, you will order more than this. Akala ko may boyfriend ka eh. Are you not waiting for someone? Tila agresibong tanong ni Ran dahil ang pagkakaalam niya ay may boyfriend ang dalaga. Si Mara ang babaeng gusto ni Ran noon pa. Ang kaso nga lang ay may boyfriend na ito at ikakasal na. Kaya't hindi niya magawang ligawan si Mara at hindi na siya nagtangkang ligawan ito noon. At nang makita ito na nag-iisa at hindi kasama ang fiancé nito, ay kakaiba at nais niyang malaman kung bakit. Well, I'm not waiting for someone. And boyfriend? I don't have a boyfriend. What? Akala ko ba Bulalas niya at hindi niya na naituloy pa ang nais niyang sabihin nang may kabuluhan siyang tinitigan ni Mara. Do you know me? Do you know something about me? Hindi po. Ang katunayan ay, ngayon lang kita nakita sa shop namin. Pasensya na po sa reaction ko. Hindi lang kasi ako makapaniwala na ang magandang babaeng nakatulad mo ay walang nobyo. Halos kasi lahat ng bumibisita rito sa amin ay may boyfriend eh. I don't think so. Just look around. Halos lahat ng customer niyo ay mga babae. At konti lang ang mga couples. I'm sure na dinadayo kayo sa cafe na to because gwapo kayong tatlo. And these girls are just waiting, wishing na isa sa kanila ang ligawan niyo. Hindi naman siguro, ma'am. Maiwan na muna kita rito, mama, and I will prepare your order. Paalam ni Ran at agad na bumalik kay Ross. Ross, pakihanda na nga to at may gagawin lang ako. Utos niya sa mga nakakatandang kapatid at agad na nagtungo sa likuran. Nagtaka si na Rich at Ross sa hindi mawalang ngiti ni Ran at kung bakit nagmamadali itong pumunta sa likuran. Kaya't palihim nila itong sinundan at sinilip.
Yes, this is it. Thank you Lord. Hiwalay na sila. Wala nang sagabal sa pag-ibig ko sa kanya. This is it. Tinupad mo talaga ang lahat ng panalangin ko eh. Isa pang hiling Lord. Sana, huwag na silang magbalikan. Masayang wika ni Ran sa likuran at may pasayaw-sayaw at giling-giling pa itong nalalaman. Ran, are you sick? Takang wika ni Ross dahil ngayon lang niya nakita si Ran na ganun kasaya. Tumigil si Ran sa kakasayaw at lumapit sa kanyang kuya. You know, my big brother, I'm just happy. I'm so happy. Handa na ba ang order na sinabi ko? And ako na lang magsaserve sa customer na yun ah. Take that as a note. Ngiting sambit pa rin ni Ran, parang lumilipad ang puso't isipan nito sa ere. You're weird. Sobrang in love mo na naman. Hi Ran. Well, I can't blame you because that's Mara. You're Mara. Sambit ni Rich at malakas na tinapik si Ran at nilingon siya nito. Rich, I think need to handle some things again. Sagot ni Ran at tinuro ang babaeng kinaiinisan ni Rich at muli na naman itong bumalik sa cafe. Oh hell, siya na naman. Oh man. Disgustong bulalas ni Rich at sira na naman ang araw niya at daig pa niya ang nagkaroon ng stalker. Nang matapos ihanda ni Ross ang order na inutos ni Ran, ay agad niya itong binigay sa kapatid. Here's your command, Ran. Now, serve your dream woman. Wika ni Ross. Oh, thank you. Simple at ganadong sagot ni Ran at agad na nilapitan ng mahal niyang customer. Here's your order, ma'am. Simpatiko at malakarisma niyang wika at nais makuha ang atensyon ng dalaga. Thank you. Anyway, what's your name? I'm Ran. Nice name. I'm Mara. Nice to meet you, Ran. Formal na wika ng dalaga at nilahad ang kanyang kamay sa binata at malugod itong tinanggap ni Ran. Nice to meet you, Ma'am Mara. Sagot niya at marahang hinalikan ang kamay nito. Sa pagdampi ng labi ni Ran ay tila nanindig ang mga balahibo sa katawan ni Mara at para bang may kuryenteng biglang dumaloy sa kanyang mga ugat. Gayunpaman ay patay mali siyang binawi ni Mara ang kanyang kamay mula rito. Ron? Can I have some moments with you? Sure. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Ran at umupo sa bakanting silya. Ano bang pag-uusapan natin? Pinagdaop ni Mara ang kanyang dalawang kamay at humugot ng maraming lakas ng loob upang sabihin ang nais niya. Babae siya, kaya't hindi madali ang hinihiling niya. Dahil magmumukha siyang desperada. Well, Ran, how much do you earn here a day? Minimum. Listen, Ran, I will offer you something. And listen carefully. I just want to talk and discuss something with you. It's a important discussion, and I need you to listen carefully. I'm listening, Ma'am. Ran, you know I'm already 29, and I don't still have a husband, and I want a baby. Do you want me to be your husband real quick? Na-excite na tanong ni Ran at umiling ang dalaga. No, I'm not searching for a husband. I'm searching for a sperm. You want me to give you my sperm? Ron, lower your voice, please. Okay, I'm sorry. I'm just kinda confused. Okay, Ron. Here's the deal. I will give you 2 million pesos in exchange for sleeping with me tonight. Kagat-labing ng gigil si Ran at halos lumukso ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib at nais niyang ipagsigawan ang kanyang saya sa buong mundo. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang sarili sa isang literal na hulog ng langit. I don't need 2 million pesos. Sleeping with you is a happy-go-lucky blessing. Wow! I can't believe it that I'm gonna do a miracle with my dream woman. Excited niyang wika sa kanyang isipan at ngiting napahawak sa kanyang kwelyo. Oh, you mean for 2 million pesos, we will do ta-ta-ta-ta? Tanong ni Ran at namula ang buong mukha ni Mara. What's tatatata? Making babies. Oh, okay. That's the tatatata. I see. Yes. We will do tatatata. You know what I mean about ta-ta-ta-ta, right?
Of course, I get it. Then, it's a deal. I'm accepting it, Ma'am Mara. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Ran at kabadong napangiti si Mara. Thank you. Here's my address. And here is my double key. I hope to see you 8 p.m. Exact tonight. I will be there, 8 p.m. exact, ma'am. Sa ganoong pag-uusap, ay agad na nagkasundo ang dalawa. At sa buong araw ni Ran, ay puno ito ng gana at saya. At hindi na ito makapaghintay ng oras. Napansin ni Rich ang pagkaatat ni Ran. At kada minuto ng orasan ay matyaga nitong binibilang. Ran, kanina ka pa panay silip sa orasan ah. Kada pitik ng orasan ay siya ning pagsilip mo. Ano bang meron ha? Well, it's time for ta-ta-ta-ta. What's ta-ta-ta-ta? May firing ka ba, Ran? Sama mo naman ako. This is the firing. You can't join Rich. Anyway, I need to go. At bahala na kayo ni Ross dito. Paalam nito at walang kaabog-abog na nilisan ng cafe. Nang makaalis si Ran, ay lumapit si Rich kay Ross at hindi niya maiwasang magtanong. Ross, do you know what's ta-ta-ta is? It's something special, Rich. Good. Di mo pa ba nagagawa yun? Bro, you're now 30. Don't let the world left you behind. Here's the apartment key. I have a pregnant wife, kaya alis ako ng maaga. At kung ako sa'yo, matulog ka ng maaga at hindi na uuwi sila ngayong gabi. Saad ni Ross at agad na iniwan si Rich. Habang sa kabilang banda naman, ay ganadong tinatahak ni Ran ang condo unit ni Mara. Nang marating ang unit nito, ay marahan siyang pumatok. Come in! Sagot ni Mara at binuksan ni Ran ang pintuan. Sa pagbukas nito, ay bumalandra sa mga mata ni Ran ang naka-dim light na ilaw, ang mahalimuyak na bango, at higit sa lahat, si Mara na naka-nighties lang, habang kaharap nito ang maliit na mesa na may 2 kopit ang nakapatong at nasa tabi nito ang isang bote ng wine. Agad na tumindig ang mga balahibo sa katawan ni Ran at kasabay nito ang pagtayo ng kanyang pipino. Alam niya ang mangyayari ngayong gabi, pero hindi niya napaghandaan na sasalubungin siya ng dalaga ng isang mainit na gabi sa maalindog nitong katawan at kasuotan. Have a seat, Ran, and join me here. Anyaya ng dalaga sa kanya. Higil hiningang umupo si Ran sa silya, sabay ininom ang wine nang hindi nililihis ang kanyang mga mata sa ayos ng dalaga at bumabalandra sa kanyang paningin ang malusog at tayong-tayo nitong dibdib, maging ang makinis nitong balat hanggang sa magandang hubog ng hita nito. You're so hot. Puri niya sa dalaga. First time ni Mara na maging ganito sa harapan ng isang lalaki. At kahit kay Andrew ay hindi niya nagawa. Ngunit gusto niyang bigyan ng apo ang kanyang mga magulang, kaya't handa siyang gawin ng lahat para rito. Thank you, Ran. Anyway, here's the 2 million pesos. Nilapag ni Mara sa mesa ang isang case ng pera, ngunit hindi nag-abala ang mga mata ni Ran na tignan to at nakaramdam ng init at kaba si Mara sa kung paano siya titigan ng binata. Ran, siguro naging malinaw naman ako kanina, di ba? I want you to make me pregnant and... Right now? Yes, right now and... Hindi na naituloy ni Mara ang mga katagang nais niyang sabihin nang biglang hinila ni Ran ang kanyang silya at kay bilis ng pangyayari nang matagpuan niya ang kanyang sarili na walang isang dangkalang layo mula sa binata. Nagtama ang kanilang mga mata at kay lagkit at parang nauhaw siyang tinitigan ni Ran sa kanyang buong katawan. I didn't know that you're such an aggressive man. Hinaplos ni Ran ang kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg at dumulas ang kamay nito sa kanyang balikat na parang kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga ugat. You want me inside you, and you're wearing these nighties. You're too hot, and I can't wait to penetrate you, ma'am. I think you're a bad boy in bed. I'm gonna make you pregnant. That means, I need to perform good, o wild. Para naman worth it, ang 2 million pesos mo, di ba? Sagot niya, sabay sunggab sa labi ng dalaga. Bawat halik ni Ran ay uhaw, bawat halik ay mariin, bawat haplos ay marahas, at kasalukuyang nakakross ang 2 hita ni Mara sa bewang ng binata
habang sinasalakay nila ng mainit na halik ang bawat isa. You're so sweet. You're such a delicious dessert. Kagatlabing mas napayakap si Mara sa leeg ni Ran dahil sa mainit nitong hiningang dumadampi sa kanyang balat. And you're too good, Ran. We're not done yet. We're just starting, Mara. Kaya huwag mo muna akong puruhin. Let me show you everything I got. Let me show you more. Hinubad ni Ran ang kanyang kasuotan at doon natunghayan ni Mara kung anong klase ng katawan ang meron si Ran. Maganda ang hubog nito at kay tigas ng mga abs nito. Kay sarap ring tignan ang mga braso at dibdib nito. Gayon din ang malalakas nitong hita na masasabi niyang handang-handa para sa gabing to. Sinisid siya ng binata sa leeg kaya't napaigtad siyang yakap-yakap ang leeg nito. Ran, wait. Saglit na tumigil si Ran, ngunit ang hininga nito ay gigil at hindi makapaghintay. Say it quick, please. Ran, gusto kong habang may nangyayari sa ating dalawa, gusto kong ako lang muna ang kikitain mo nang wala ng iba. Also, this is yours. Aniya at inabot ang susi. Free to use my core. At gusto kong nandito ka kapag gusto kitang makita. Dugtong ni Mara at tinabi ni Ran ang susi. You're the only woman, Mara. I promise. Sagot niya at muling inangkin ng mapusok ang labi nito. Ang mga halik ni Ran ay mapang-akit at mapang-angkin. Wala siyang pinalampas na bahagi ng katawan ni Mara na hindi niya hinahaplos at nadadampian ng mga halik. Hindi naglaon ay kapwa na sila hubad at kapwa na nila narating ang rorok ng tagumpay. Pagod ang dalawa na tila sa unang bahagi pa lang ay ubos na ang kanilang katas, gawa ng binuhos na nila ang lahat. Amazing. It was so great. Bigkas ni Ran habang nakahilata sa kama. You're such a monster in bed, Ran. There is no doubt na mabubuntis talaga ako. You make me feel empty and tired, Ran. Sagot ni Mara at kinuha ni Ran ang ulo nito. Then sleep in my arms. Take your rest. Nakaramdam ng saya si Mara sa unang gabi nila ni Ran, hindi sa wild nito, kundi dahil kahit na ngayon lang sila magkakilala, ay tila pakiramdam niya ay ligtas siya sa mga bisig nito. Ewan ba niya, pero gusto niya ang presensya ng binata. Good night, my sweetheart. Huling bigkas ni Ran at dinampian ng munting halik ang batok ng dalaga. Tila kinilig si Mara sa bagong lalaki sa buhay niya at nakangiting pinikit ang kanyang mga mata at hindi niya namalayang mahimbing na pala siyang nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi ay nagising si Ran, yakap-yakap pa rin niya ang dalaga at kusang umiti ang kanyang mga labi. Maingat niyang hinaplos ang pisngi ng dalaga at ninanamnam ang bawat sandali. Mara, until now, I can't believe na magkatabi tayo sa isang kama. Na may nangyari sa ating dalawa. Noon pangarap lang kita eh. Nihiling ko lang na noon na sana may pagkakataon na kumaangkin ka at ipahayag ang pag-ibig ko sa'yo. Nung nalaman kong engaged ka na, I lose my hope. I feel like some part of my heart died. Pero ngayong nalaman kong wala na kayo ng fiancé mo, I feel alive. Masayang-masaya na ako, Mara. At wala akong balak na ipaagaw ka pa. Now that I have the chance, I will make you mine. Just mine. I'm gonna make you as my wife, Mara. And I'm sure about that. Saad niya sa kanyang isipan at marahang hinalikan sa noo ang dalaga. Kinaumagahan ay maagang nagising si Mara. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata ay wala na si Ran sa kanyang tabi at isang red rose lang ang nakalatag sa kama. Red rose? Sa kanya ba galing to? May letter? Ano kaya nakasulat? Tanong niya at binuksan ang letter. I prepared breakfast for you. I know I make you tired, and I'm happy that I'm the first man in your life. I know you're having a hard time walking right now. I'm sorry for being rough and wild. I will try to be gentle next time. Saad sa sulat at ngiting lumundag ang puso ni Mara. Hindi niya sukat akalain na makakatanggap siya ng magandang pagtrato mula sa isang lalaking binayaran lang niya. Para bang kakaiba at parang sa isang iglap ay pakiramdam niya ay gusto niyang magmahal ulit. Hindi, tama na tong pantasya ko. Ang gusto ko lang magkaroon ng anak.
ang mabuntis niya. Yun lang. In love? Ayoko na. Bigay diin niya sa kanyang isipan, ngunit ayaw makaisa ng kanyang puso. Habang sa kabilang banda naman, ay ganadong pumasok ng cafe si Ran at kaagad siyang sinalubong ng kanyang kapatid na si Rich. Oras na. Bakit ka late? Ang dami ko nang nagawang trabaho tapos ikaw. Hindi na naituloy ni Rich ang nais niyang sabihin nang masiglang tinapik ni Ran ang kanyang balikat. Calm down, Rich. Take a seat. At ako nang bahala sa lahat. Ganadong tura ni Ran at mas nagtaka lang si Rich sa kilos nito. Ano nangyari sa kanya? Bakit ang saya niya? Naguguluhang wika ni Rich ng isang babae ang biglang nagsalita sa kanyang tabi. Hey babe! Walang habas na bati ng dalaga at halos humiwalay ang kaluluwa ni Rich dahil dito. Ikaw na naman. Stalker ba kita? Bulalas ni Rich at dumating na naman ang babaeng sakit ng kanyang ulo. Nabuo ang araw ni Ran na may saya, sigla at tuwa. Maging si Ross at Rich ay napapakunot ng noo sa sobrang saya ni Ran at parang hindi ito normal. Ganun pa man ay masaya sila para sa kapatid at ngayon lang itong umiti ng kay Tamis. Ran, is it because of her? Tanong ni Ross rito. I think the answer is pretty obvious. Ngayon lang ako naging masaya ng ganito, Ross. Sagot ni Ran at walang kapagurang nagtatrabaho at puno ito ng inspirasyon. Dumating ang oras, saktong 7:00 ng gabi ay nakatanggap na si Ran ng tawag mula kay Mara at agad niya itong sinagot. Yes, Mara. Do you need something? Can you pick me up? Sagot ni Mara, ngunit hindi siya maintindihan ni Ran dahil sa lakas ng ingay sa kinaroroonan nito. Mara, I can hear you properly. Nasaan ka? Nasa club ka ba? Okay, kailangan kong lumayo ka muna ng bahagya mula sa club na yan para marinig kita. Ran, pick me up, please. I'm sleepy. I can't drive anymore. I'm so drunk. And Andrew is here. Nasaan ka? What club are you in? Clara Club. Listen, gusto ko wag ka nang bumalik sa loob ng club. And whatever happens, don't drive. I'll be there quick. Saad niya sa dalaga at walang pagdadalawang isip na nilisan ng cafe. Ran, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos dito. Sigaw ni Rich pero tila bingi si Ran at nagmamadali itong umalis. Mabilis pa sa pitik ng orasan na minaneho ni Ran ang kotseng bigay sa kanya ni Mara at maagap na pumunta sa Clara Club. Hindi naglaon ay narating na niya ang naturang club at habang nasa parking lot pa lang siya ay abot tanaw niya na si Mara at ang ex nito. Come with me, Mara. Pwede bang wag na matigas ang ulo mo? You can't drive at ako na maghahatid sa'yo sa kondo mo. Pagpupumilit ni Andrew at ayaw sumama sa kanya ng dalaga. Bitawan mo ako! Hindi ako sasama sa'yo. May boyfriend ako at darating siya para sa akin. Tanggi ni Mara at pagak na tumawa si Andrew. Are you kidding me, Mara? May boyfriend ka na? Oh, come on! You can't replace me that quick. You love me, and your dad's company needs me. I'm the richest man in town, and you don't have the right para palitan ako. So come with me. Marahas na sambit ni Andrew at walang galang na hinila si Mara. Get your hands off her! Demanda ni Ran at basta nalang hinila si Mara palapit sa kanya at nilingon siya ni Andrew. And who the hell are you? Well, hindi na sana mahalagang malaman mo kung sino ako. I'm Mara's new boyfriend. And if I were you should keep your distance away from my girlfriend. Really? Ikaw ang bago niyang boyfriend? Well, sino ka lang ba ha? Kung titignan kita sa kasuotan mo, ay saka lang hamak na waiter man. I'm sorry, but she is just using you. Mara doesn't love you. Saad ni Andrew at ang mga titig nito ay puno ng pangmamaliit sa binata. I'm not using him, Andrew. I love him! Pagtatanggol ni Mara upang mapaniwala itong may namamagitan sa kanila ni Ran. Sabay hinalikan niya ang binata sa labi nito. Hindi nagpatalo si Ran at kinabig niya ang bewang ng dalaga at ginantihan ang mga halik nito. Habang si Andrew naman ay nakangang hindi makapagsalita. No. Do I need to kiss her again para makumbinsi kita na mahal namin ang isa't isa? Mapanghamong wika ni Ran at ines na napailing na lang si Andrew.
I swear, Mara, you will regret this. At hihilingin mo sa akin na balikan kita. And you, waiter man, may kalalagyan ka sa akin. Sambit ni Andrew at agad na iniwan ang dalawa. Thank God, umalis na siya. Are you okay? I'm not really okay. Sagot ni Mara at bigla siya nakadama ng pagbaliktad ng kanyang sikmura, sabay na paduwal sa damit ng binata. Good. You're too drunk. Come here. Saad ni Ran at binuhat ito pasakay sa kotse. Hilong-hilo si Mara at wala sa hwesto ang katawan nito. Thank you so much, Ron. Please take me home. Sa susunod, huwag ka magpapakalasing. Lalo na kung wala ako sa tabi mo. Ran, huwag mo akong itrato na parang special. Sperm mo lang ang gusto ko. At kapag patuloy kang ganyan, baka ikaw na mismo ang gugustuhin ko. Yun nga yung gusto ko eh. I want you more, Mara. More than you want me. Sagot niya at sinulyapan ang dalaga. Ngunit tulog na ito. Kaya't napabuntong hininga na lang siya at patuloy sa pagmamaneho. Hindi nagtagal ay narating na ni Ran ang kondo ng dalaga. Wala na itong malay at nahulog na ito sa mahimbing na pagkakatulog. Kaya't binuhat na lang niya ito hanggang sa silid at nilapag ito sa kama. At habang tulog ito, hindi mapigilan ni Ran ang haplusin ng pisngi nito. Napakaganda mo sa kahit anong anggulo, Mara. Ang simple mong ganda. Ang bukod tangay nagpapatibok ng puso ko hanggang ngayon. You're my dream girl. You're my dream wife. Kinaumagahan ay maagang nagising si Mara. Sa pagdilat ng kanyang mga mata ay sira ng una niyang nasilayan at kasabay nito ay ang pagpintig ng kanyang puso. Ewan ba niya, pero parang mahigit siyang nararamdaman para kay Ran. Waiter lang ito, pero hindi na ito isang waiter na lang sa loob ng kanyang puso. Nang makontento sa kakatitig sa imahe ng binata, ay nagpa siya siyang umalis sa kama. Kasalukuyang kaharap ngayon ni Mara ang kusina at nag-iisip siya sa kung ano ang kanyang gagawin para kay Ran. Naisip niya na hindi dahil kay Ran ay hindi niya alam kung ano ang sasapitin niya sa kamay ng kanyang ex-boyfriend. Ano kayang dapat kong gawin para sa kanya bilang pasasalamat? Paglutuan ko kaya siya ng cookies. Tama, magbibake na lang ako para sa kanya. Sana magustuhan niya. Habang sa kabilang banda naman ay nagising na si Ran. Sa pagdilat ng kanyang mga mata ay wala na si Mara sa kanyang tabi, kaya agad siyang umalis sa kama upang hanapin to. Mara? Tawag niya sa pangalan ng dalaga mula sa distansyang pagitan, ay abot tanaw niya ang dalaga na abala sa kusina. At isang ngiti na naman ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ewan ba niya, pero pagdating kay Mara ay agad na sumasayaw ang kanyang damdamin. What are you preparing? Huh? Is that for me? Malambing na wika ni Ran, sabay yakap sa bewang ng dalaga mula sa likuran at siniil ng masuyong halik sa batok. Ran, ano ka ba? Busy pa ako oh. Malaki ang utang na loob ko sa'yo kagabi kaya naisipan kong mag-bake ng cookie para sa'yo bilang pasasalamat. Kinuha ni Ran ang isang cookie mula sa platito at kinain to. Delicious, Mara. Can I ask you a question? Ano yun? Buntis ka na ba? Anong tanong ba naman yan, Ran? 1 week pa lang mula noong may nangyari sa atin, kaya hindi ko pa alam. Sagot niya at basta na lang siyang binuhat ni Ran paupo sa mesa. Ran, nagluluto ako. Anong ginagawa mo? Masusunog ang cookies ko eh. Reklamo ni Mara at pinatay ni Ran ang apoy. Pagkatapos nito, binalik ni Ran ang kanyang atensyon sa dalaga at pinakatitigan to. Mga titig na nuot hanggang laman at nanghihila ng kaluluwa. What are you thinking, Ran? I love your cookies. Ba't ibang cookie mong gusto ko eh? You want to get pregnant, right? Then, let's do it again, right here. More exercise, more chances. Mapanuyong wika ni Ran at agad na sinunggaban ng halik ang dalaga. Hindi pumalag si Mara dahil bawat haplos at halik ni Ran ay ginagawa siya nitong alipin at sunod-sunuran. Sa bawat pagdampi ng kamay nito ay siya ring pagkalunod ng kanyang damdamin. Mas naging mapusok pa ang kanilang mga halikan at sa ikalawang pagkakataon ay may ugnayan na namang nabuo. Lumipas pa ang mga araw at buwan na palaging kasama ni Mara si Ran ay unti-unti niya nang nararamdaman
na hindi na lang ang similya nito ang gusto niya, kundi pati na rin ang puso nito. Masaya siya na kasama si Ran at may saysay ang kanyang buhay. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Mara sa kanyang silya at napapansin niyang masama ang kanyang pakiramdam, pero sinawalang bahala niya to. Sa kalagitnaan ng kanyang pagiging abala ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Yes, Dad? Anak, we have a problem. Problem? Tungkol saan? Si Andrew. Ginigipit na tayo ni Andrew. Alam mo namang malaki ang utang natin sa kanya, anak, di ba? At ang kasal niyong dalawa ang hinihingi niyang kabayaran. Anak, we are losing our company. Ayaw ko man sana itong hilingin. Pero, pakasalan mo na si Andrew. Yan na lang ang tanging paraan para maligtas natin ang kumpanya. Ano? Pero Dad! Mas higit siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sabay natumba siya at nawalan ng malay. At sakto namang pumasok ang kanyang sekretarya at nakita ang pangyayari. Ma'am! Mamara! Ma'am! Tulong! Tulong! Sigaw ng sekretarya. Agad na rumisponde ang mga tao sa paligid at isang staff ang agad na binuhat si Mara. Habang sa kabilang banda naman ay nagtataka si Ran kung bakit tila nagkakagulo ang mga tao sa loob ng building at kasabay nito ang paglaki ng kanyang mga mata matapos makita si Mara na walang malay habang buhat-buhat ng isang staff. Medyo payat ang staff at hirap na hirap ito sa pagbubuhat kay Mara at napaluhod pa ito sa bungad ng building. Mara! Mara! Sigaw ni Ran at agad na inagaw ang dalaga mula sa lalaki. Uy! Sino ka ba? Boss namin yan! Sigaw ng staff, ngunit hindi na ito pinakinggan ni Ran. Mabilis niyang pinasok sa kotse si Mara at sinugod ito sa ospital. Pagdating nila sa pribadong ospital, ay agad silang anasikaso ng doktor. At ngayon, ay kasalukuyang nasa isang silid si Mara at wala pa rin itong malay. Pagkalabas ng doktor, ay agad itong sinalubong ni Ran. Kamusta po, Dok? Kamusta siya? Malubha ba ang lagay niya? Kailangan ba niya ng dugo? Pwede po akong maging donor, Dok. Ano bang sakit niya? Nag-aalalang tanong niya at napangiti ang doktor. Nasa maayos po ang kalagayan ng asawa mo, sir. At wala kang dapat ikabahala. Kung ganoon, wala siyang sakit? Wala sa panganibang buhay niya? Wika ni Ran at tila nabunutan siya ng tinik sa lalamunan. Wala pang result, sir. Pero ito lang ang malinaw na maibibigay ko sa'yo. Ligtas ang asawa mo. Nang makaalis ang doktor, ay pumasok si Ran sa loob ng silid ng dalaga. Matyaga niyang hinintay ang pagdilat ng mga mata nito habang hawak ang kamay ni Mara. Hindi nagtagal ay nagkaroon na ng malay si Mara. Glad, you're awake. Pinakaba mo ako, Mara. Saad niya at marahang hinaplos ang buhok ng dalaga. Ran, nasusuka ko? Nasusuka ko na parang hindi eh. Ang baho mo sa pang-amoy ko. Huh? I don't smell bad. I don't like your perfume. But, this is the perfume you like. Parang nainis din ako sa mukha mo. That's not fair. Reklamo ni Ran at saktong bumalik ang doktor. I'm sorry for disturbing, but here's the result. Saad ng doktor, ngunit hindi mapigilan ni Ran ang magsalita. Dok, ano bang sabi sa resulta? Sigurado ko bang wala siyang sakit? Nasusuka daw siya tapos ayaw niya sa amoy ko at nainis siya sa mukha ko. Well, that's normal, sir. Normal? How it become normal? Well, it's because your wife is pregnant. And congratulations to you, sir. Especially to you, ma'am. Anunsyo ng doktor at kapatulala ang dalawa. Am I pregnant? Hindi makapaniwalang bigkas ni Mara, sabay patak ng kanyang mga luha sa labis na sayang kanyang nararamdaman. You're pregnant? Are we going to have a family? Natutuwang bigkas ni Ran at biglang nagdilim ang itsura ni Mara. Nang mapansin ng doktor ang pagbigat ng presensya, ay nagpaalam ito sa dalawa. I have to leave. Hinaplos ni Ran ang mukha ng dalaga at bahagyang hinimas ang buhok nito. Mara, what's the problem? Hindi ka ba masaya? We are having a baby. That means, tapos ng ugnayan nating dalawa, Ran. Tapos na ang papel mo sa buhay ko. Ano? Anong tapos na?
Hindi pa tayo tapos, Mara. Magkakaanak na tayo. I know, but I paid you for this. Haven't you felt any love for me, Mara? Kahit konti lang. Para ba sa'yo, talagang hanggang doon na lang tayo? Akala ko ba mahal mo rin ako? Yun kasi yung nararamdaman ko eh. Wala naman tayong problema, di ba? O baka, ayaw mo lang sa akin kasi waiter lang ako. Madamdaming tanong ni Ran at bawat kataga ay humihiwa sa puso ni Mara. Mahal niya si Ran pero ayaw niyang umasa to na kaya niyang panindigan ang pagmamahalan nilang dalawa dahil maiipit lamang ito sa sitwasyong kinatatayuan niya. Buntis siya ngayon sa lalaking mahal niya pero gusto ng ama niya na ipakasal siya sa lalaking kinamumuhian niya para lang sa kumpanya. I love you, Ran. I love you a lot. I will be the happiest girl in the world kung ikaw ang magiging husband ko. Hindi mababa ang tingin ko sa'yo. Kasi waiter ka lang kagaya ng sinasabi mo. I don't care kung waiter ka lang. Mahal kita. Yun ang mahalaga. Mahal kita. Pero ano? Ano bang pumipigil sa'yo, Mara? Tell me. ipapakasal ako ni Papa kay Andrew. No! Yun ang totoo, Ran. Ipapakasal ako ni Papa dahil ginigipit kami ni Andrew. Palugin na ang kumpanya namin at niligtas ni Andrew ang kumpanya. Ang hinihingi niyang kapalit ay ang pakasalan ko siya. Pero inurong ko ang kasal, kaya't ito ang ginagawa niya. Maiipit ka lang sa sitwasyon, Ran. Wala bang ibang paraan para makawala ka sa taling yan? Meron pa. Magkakaroon ng bidding sa susunod na linggo. Kung makukuha ko ang lupang iyon, malaking tulong yun sa kumpanya namin. At kahit wala si Andrew ay makakabawi pa rin kami. Yun lang ang tanging paraan, Ran. Pero hindi ko alam kung kaya kong kunin ang lupang iyon. Mara, take your rest at huwag mong isipin yan. Naintindihan ko lang lahat. Saad ni Ran at hinalikan ang labi ni Mara bago nagpaalam. Simula sa araw na yon, ay nagtaka si Mara kung bakit hindi niya nakikita si Ran at hindi siya nito binabalikan sa ospital. At ngayon ay kasalukuyang malungkot ang puso ni Mara habang nakatanaw sa bintana sa loob ng kanyang silid at walang ibang laman ang kanyang isipan kundi si Ran. Nasaan na kaya siya? Bakit hindi siya nagpaparamdam sa akin? Sinukuan niya na ba ako kaagad? Malungkot na tanong ni Mara, tsaka malalim na bumuntong hininga. Ano bang karapatan ko para malungkot? Tama naman tong nangyayari. 'Di ba? Buntis na ako at tapos ng ugnayan naming dalawa. At kung sumuko na siya, siguro dapat ikatuwa ko yun, 'di ba? Kasi hindi na siya maiipit sa buhay na meron ako. Pero Ran, mahal kita. Kung sumuko ka man, gusto pa rin kitang makita kahit isang beses lang. Aniya, at isang patak ng butil ng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi mula sa kanyang mga mata. Habang sa kabilang banda naman ay sumapit na ang paglubog ng araw, nakaayos si Ran at puro itim na damit ang kasuotan nito at handa na itong umalis nang lapitan ito ni Ross. Sigurado ka ba sa gagawin mo, Ran? I'm doing it. For the only woman I love. Wala akong pakialam kung gaano kalaking pera ang mawawala sa akin. I can still earn it for a week. Sagot niya sa kapatid at napangiti si Ross. You're really so in love. Good luck. And win your heart, Ran. Sa oras ng 10:00 ay dumalo si Mara sa isang bidding. Ang lahat ng mga dumalo ay nakasuot ng maskara at naupo siya sa isang bakanting silya. Subalit kalalapag pa lang ng kanyang puwet sa silya ay isang lalaki ang humaplos sa kanyang buhok kaya't mataray niyang nilingon to. Who are you? Can you please don't try to annoy me? Tumawa ng mahina ang lalaki at sa boses pa lang nito ay agad itong nakilala ni Mara. Andrew? What are you doing here? Sinusundan mo ba ako? Of course. You are my soon-to-be wife. You're not sure about that. Alam ko. Kaya nga ako nandito eh. Para siguraduhin masisigurado kung maikakasal ka sa akin. Alam kong gusto mong makuha ang lupa. At nandito ako para doon. What? Talaga bang hindi mo ako titigilan, Andrew? Hindi mo na ako magugustuhan. Dahil alam mo kung bakit? Buntis ako sa iba. It's okay. You can abort that child. At ipagbubuntis mo ang anak nating dalawa, di ba? You're a demon! Galit niyang wika at biglang nagsalita ang lalaking may hawak ng mikropono.
Ang nakatakdang oras ay dumating na. Ladies and gentlemen, let's start the night. Anunsyo nito at tinanggalan ng takip ang isang material at bumalandra sa harapan ng lahat ang isang vintage na perlas na pinagmamay-arian ng isang mayamang babae. I will get that for you. Mayabang nitong wika sa dalaga. Thanks, pero hindi ko kailangan yan. You love diamonds, Mara. Naiintindihan ko naman na iniipon mo lang ang pera mo para sa lupa. Why don't you just surrender yourself to me? Maangas nitong sambit at napailing na lang si Mara rito. 10 million pesos. Sigaw ng isa. 20 million pesos. Sigaw ni Andrew. Dahil wala nang sumunod pa sa presyo ni Andrew, ay siya na ang nakakuha ng diamond na yon, habang si Mara naman ay hindi nag-abala na makipagkumpetensya sa iba dahil ang lupa lang ang hinihintay niya. At ang lupa na yon ay hindi lang siya ang may nais na makuha. Hindi naglaon ay ang lupa na ang nakasalang. 30 million! Sigaw ni Mara at umaasa na makuha ang lupa na yon. 50 million! Sigaw naman ng isa at ngumisi si Andrew. 55 million! Muling subok ni Mara at pabigat ng pabigat ang presyo. 70 million! Sigaw ni Andrew at inis na nilingon ito ni Mara. Andrew, pwede bang tigilan mo na ako? Hindi mo naman kailangan ng lupa eh. I need it, Mara, in order to bring you back. Wala akong pakialam kung mawawala ang ilang milyon sa bulsa ko. I won't let you win, Andrew. 80 million! Sigaw niya. Mara, hindi ba at masyado malaking kawalan yan para sa'yo? You're losing your company at mas kailangan ng kumpanya mo ang perang yan. Hanggat akong makakuha ng lupa, wala akong problema. 150 million. Sigaw ni Andrew at laglag ang panga ni Mara dahil ang presyo na yun ay hindi niya na kayang pantayan. Now, name your price, Mara. Kaya mo bang higitan yan? Mapanghamon itong wika at halos maiyak na si Mara mula sa kanyang kinaupuan. 1 billion! Sigaw ng isang bagong pasok na panauhin. Lahat ay napatingin sa gawin ng lalaking puro nakaitim. Nakamaskara, makisig at matangkad at may kasama itong dalawang bodyguard. Maging ang MC ay napatulala sa laki ng presyo nito, habang si Mara naman ay tuluyan ng nawala ng pag-asa para sa lupa. Ngunit ang kanyang puso ay biglang lumukso dahil tila kilala niya ang boses ng lalaking nasa likod ng maskara. Ran? Mahina niyang bigkas sa kanyang sarili, ngunit iniling niya ang kanyang ulo. Hindi. Malabo. Hindi pwedeng siya si Ran. Naisip ko lang to dahil nangungulila ako sa kanya. Yun lang yun. 1 billion! Wala na bang hihigit? Sigaw ng MC at katahimikan na ang namayangi at maging si Andrew ay walang imik. 1 billion sold! Your name, sir, please? Ranjos Vonkavici. Wika ni Ran at napanganga ang mga tao sa paligid. Naging bunong-bulungan ang pangalan ni Ran sa mga tao at halos lahat ng mga ito ay nais makita ang muka ng binata sa kadahilanang ang pamilya Vonkavici ay matunog sa salitang pinakamagaling ng mga negosyante at pinakamayamang negosyante sa buong Pilipinas. At ang pagiging magaling nila ay dinala pa nila sa iba't ibang mga bansa. Natapos ang gabi, nabigo si Mara. Kaya't isang hibang na idea ang pumasok sa kanyang isipan at panaysunod niya sa lalaking Vonkavici. Nang makita niyang pasakay na ito sa magara nitong kotse, ay maagap niyang hinawakan ang kamay nito. Sandali! Pigil niya at nilingon siya ng lalaki at nagtama ang kanilang mga mata. Bagamat nakamaskara ito, ay ramdam ni Mara kung anong kuryente ang dumadaloy sa kanyang ugat. Ang boses nito, ang tindig nito, ang mga mata nito ay parang siran at gustong-gusto niya itong yakapin ng kahigpit. What? Alam kong hindi tayo magkakilala at nakakahiya ang hihilingin ko pero kakapalan ko na ang pagmumukha ko. Pwede bang ibigay mo sa akin ang lupa? Babayaran ko. Pero hindi ko mababayaran ng buo sa ngayon. Kailangan na kailangan ko lang ang lupa. Kaya pakiusap. Pumayag ka na at ibigay mo ang lupa sa akin.
Let me ask you one question. May boyfriend ka na ba? Kung wala, willing ka bang maging girlfriend ko? Ibibigay ko sa iyo ang lupa kung papayag ka. Sabat ng lalaki at napaatras si Mara. Mababayaran ko ang halaga, pero hindi ko matutumbasan ang alok mo. I'm pregnant, Mr. Voncavici, at may mahal akong iba na may kaparehong pangalan mo. Aniya, at malawak ng umiti ang binata. Hindi maintindihan ni Mara ang ngiti na yon, pero malinaw na masaya to at may kinuha ito sa loob ng kotse. Here. This is what you want. Wika ni Ran at binigay ang papel kay Mara. Lupa? Talagang binibigay mo sa akin ng lupa? Naku, maraming salamat. Tatanungin ko tong malaking utang na loob sa'yo, Mr. Voncavici. Galak ng wika at may napapansin na kakaiba sa papel. Sandali. Bakit nasa pangalan ko na ang lupa? Naguguluhan yung wika at hinaplos ng lalaki ang kanyang pisngi. I bought it for you, Mara. Bigkas ni Ran at kinuha ang kanyang maskara. Tila tumigil ang orasan para kay Mara matapos makita ang lalaking nasa likod ng maskara. Ran? Hindi niya na naituloy pa ang nais niyang sabihin nang sunggaban na siya nito ng mariin na halik sa labi. Maalab, mapusok, mapanalakay at may buong pagmamahal. Labis na nangulila si Mara sa lalaking mahal niya, kaya tinugunan niya ang bawat halik na to. Kapwa habol hininga bago naghiwalay ang kanilang mga labi. Ran, hindi ko maintindihan. Paano ka naging isang Voncavici? Di ba waiter ka? Hindi ako naging Voncavici because I was born being a Voncavici. I know it's hard to understand, pero isa lang ang malinaw sa akin, Mara, that I got a woman I dream to have. And what makes me happier is that you're carrying my child. Sambit ni Ran at muling diniinan ng halik sa labi ng babaeng mahal. Simula sa araw na yon ay hindi na pinigilan ng dalawa ang kanilang pagmamahalan at legal na hiningi ni Ran ang kamay ni Mara sa ama nito. Noon pa man, hindi na ako tutol sa kung sino ang mamahalin ng anak ko, Ran. Kung sino ang pipiliin niya, ay siya ring pipiliin ko. Mara, anak, patawarin mo ko at naranasan mo ang panggigipit ng isang amang katulad ko. Hindi ko yun gusto, pero nababahala ako sa kung anong mangyayari sa'yo kung mawala ang kumpanya natin. Iniisip ko na kung anong buhay ang naghihintay sa'yo kung wala ang buhay na kinagisnan mo. Nag-aalala ako, Mara, kaya nagawa ko ang nagawa ko. Anak, patawarin mo sana ang ama mo. Taos puso nitong bigkas at niyakap si Mara ng ama. Papa, naintindihan ko ang mga desisyon mo. Kailanman, hindi ka naging masamang ama sa akin. Mahal kita, Papa, at magkakaroon ka na ng apo, kaya wala ka nang dapat ikabahala pa. At hindi ako tatandang dalaga. Masaya ako, anak. Masaya ako para sa'yo. At ikaw, Ran, alagaan mo ang anak ko, ha? Matanda na kami ng asawa ko. At ikaw ang iiwanan ko sa nag-iisa kong prinsesa. Mangako, aalagaan ko ang anak mo at ang magiging anak namin sa abot ng aking lakas at makakaya, Papa. Sagot ni Ran at nakuha nila ang basbas ng pamilya ni Mara. Simula sa araw na yon ay agad na kinasal si Mara at Ran sa isang resort na pagmamay-ari ni Ran, habang si Andrew naman ay tuluyan ng sumuko at nanahimik. Ang buhay ay minsan naghihintay lang ng tamang pagkakataon upang ibigay sa'yo ang taong nararapat para sa'yo. Kaya ang pag-aasawa ay hindi minamadali, kundi hinihintay. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento nila Mara at Ran. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento. 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 Kwento.